Naramdaman ko ang pag-usad ng sakyan habang patuloy pa rin sa pag-play ang kanta. Baka mapagod tayo ng sobra. Bawal pa naman sa akin na mapagod. Paalala ko bago kami bumaba sa kotse nang makarating sa airport. Dala mo ba yung mga gamot ko? Tumigil ako sa paglalakad kaya ganun din siya. Yung sa asma mo lang. Sagot niya, saka umakbay sa akin. Kumunot ang noo ko sa naging sagot niya. Sa asma lang? Bakit may ipababa akong gamot maliban sa pampakalma ng hika ko? Ako lang ba o talagang naramdaman kong natigilan siya? Naguguluhan siyang napatingin sa akin bago bumalik ang ngiti sa mga labi at umiling. Don't mind it. Just trust me. Hindi kita pababayaan. May tiwala ako sa iyo dahil kahit ang sarili ko, alam na ligtas ako kapag ikaw kasama. Nginitian ko rin siya bago kami muling nagpatuloy sa paglalakad. Nakarating kami sa rooftop ng airport na ipinagtaka ko. Bakit tayo nandito? Sa private plane tayo sasakay para magawa natin ang 5 days round trip natin. Anya, napaawang ang bibig ko kaya napatawa siya sa naging reaksyon ko. Sabi ko naman, kaya kong gawin lahat para sa'yo. Oo na. Pabiro ko siyang kinurot sa tagiliran. Hinuli niya ang kamay ko at dinala sa kanyang labi para dampian ng masuyong halik. Napatili ako sa kaloob-looban ko. Excuse me, ma'am and sir. Agad na nawalang atensyon ko sa kilig na nararamdaman dahil sa paglapit sa amin ng isang lalaki na naka-formal suit. Mr. Miller, ready na po ang plane? Thank you. Sagot naman niya habang nakamasid lang sa kanila. This way, please. Sumunod kami sa dulong parte ng malawak na rooftop ng airport at doon ko nakita ang napakagandang private plane. Mula rin sa natatayuan namin ay kita ang napakalawak na paliparan ng mga airplane. Dito tayo sasakay? Manghang tanong ko. Yup. Bakit? Gusto mo bang sa ibang plane tayo? No, dito na tayo. Medyo na-amaze lang ako. Pagpigil ko sa kanya na akmang tatawagin niya ang lalaki. Inalalayan niya ako sa pagsakay at mas lalo ko nalula nang makitang loob na eroplano. Para yung condominium sa loob at may dalawang couch sa gitna na magkaharap. Napakagara at ang mas nagpaganda sa paningin ko ay purple ang buong kulay nito. Kompleto sa gamit at hindi mo akalain nasa airplane ka dahil parang bahay. May flat screen TV na napakalaki. May parang kitchen sa bandang dulo at sala set naman sa pinakaunahan. May king size bed sa likod na bahagi ng dalawang couch na kulay purple din. Hindi ko mapigilang hindi mapatalon dahil sa sobrang tuwa. Tumakbo ako papasok at lumundag sa napakagandang kama. Baby, careful. Dinig kong saway ni Kuya First pero hindi ko siya pinansin. Oh, ang ganda dito. Gusto ko meron din ako nito. Ani ko sa bayakap sa unan na ang design ay Hello Kitty pero purple. Nakita ko ang paglapit niya sa akin habang hindi pa rin maalis ang ngiti. You like it? No, because I love it. Umalakak pa ako na parang mangkukulam. Okay, mamaya ka na maglaro dyan dahil kailangan mo muna umayos ng upo at mag-seatbelt dahil lilipad na tayo. Hinila niya ako papaupo sa isang upuan sa pinakaunahan na ngayon ko lang napansin. Parang ordinary seat siya ng normal na eroplano. Tapos ay siya din na nagsuot sa akin ng seatbelt dahil hanggang ngayon mangha pa rin ako sa napakagandang private plane na ito. Umupo rin siya sa tabi ko at nagsuot ng seatbelt. Pumasok ang lalaki sumalubong sa amin kanina at umupo sa kaliwang bahagi namin kung saan may dalawa pang available seat. Kasunod nito ang 3 flight attendant. Good morning, sir and ma'am. Bati nila. Malapad akong ngumiti. Good morning din. Masiglang bati ko samantalang si Kuya First ay tumangulang dahil abala sa paglalagay ng unan sa bandang bato ko, pati na sa pag-ayos ng nagulo kong buhok. Malapit na po tayo mag-take off, sabi nung lalaki. Ano pang pangalan mo? Usisa ko pa kasi parang kasama siya sa flight namin. Agustin Merdes po, ma'am. Ako po magiging tour guide nyo. Aniya. Ladies and gentlemen, this is Carlo Miguel Caparas, and I'm your chief flight attendant. On behalf of Captain Robert Ancho and the entire crew, welcome to our flight to Hong Kong. And please, enjoy the non-stop service from Miller Airline. Umayos na ako ng upo nang marinig ang announcement ng chief flight attendant. Dahil non-stop flight kami ay halos 2 hours and 15 minutes lang ang naging flight namin. Bumiyahe pa kami patungong Disneyland kaya medyo tanghali na kaming nakarating. Welcome to Hong Kong Disneyland, sabi ni Agustin habang nakadipa kaya napapalakpak ako.
Nasa harap na kami ng Disneyland at halos magsilabasan ng mga hugis puso sa mata ko dahil sa sobrang ganda. Hindi bala ako nakaramdam ng kahit konting pagod dahil sa sobrang ganda ng lugar. Kain muna tayo? Ayan ni Kuya First. Kuya First, sinaman niya ako ng tingin. Kapag tinawag mo pa akong Kuya First, hindi tayo papasok dyan at uuwi na tayo ng Manila. Ayun din. Pagsusungit niya habang nakapamewang at napansin kong may nakasabit na Canon camera sa leeg niya. Napanguso ako. Mas matanda ka kaya sa akin kaya dapat na gumalang ako. Gusto mong halikan kita? Para malaman mong hindi mo dapat ako tawagin kuya? Oo na. Ano ba dapat ang itatawag ko sa'yo? Naubusan ng pasensyang sabi ko dahil gustong gusto ko na talagang pumasok sa Disneyland and ma-meet sina Mickey Mouse and Iron Man. Sandali siyang nag-isip bago ako ninitian ng nakakaloko. You're my baby, so you should call me First ko. Naningkit ang mga mata ko dahil sa kabang bumundol sa dibdib ko. Pero hindi ko yun pinagtuunan ng pansin. Hindi ito ang tamang oras para mag-isip ako ng mga bagay-bagay dahil nandito kami para mag-enjoy. Okay, tatawagin na kitang First ko. Pagsuko ko para lang makapunta na kami sa loob dahil sabik na talaga ako. Sabay pinagsalikop ko ang mga kamay ko at pinakurap-kurap ang mga pilik mata ko sa harapan niya. First ko, please punta na tayo dun. Sabay turo sa malapalasyong Disneyland. Please, First ko. Tuwang-tuwa siya kapag binabanggit ko ang First ko. Kaya napangiti rin ako ng sobra. Ang sarap kasi sa pakiramdam na tawagin siya sa ganoong endearment. Hindi ako makaramdam ng pagkailang. Parang normal lang. Kinuhanan niya ako ng picture habang nakanguso bago umakbay sa akin. As you wish. Nakangisi siya. Napatalo naman ako sa sobrang tuwa at napayakap sa bewang niya. Kumarap ako kay Kuya Agustin at saka ngumiti. Let's go na po. Masayang tili ko. Yes, ma'am. Sabay salute niya. Hindi mapuknat ang saya sa mukha ko dahil sa sobrang ganda ng lugar. Parang yung mga Disney movie. Ang galing lang dahil pakiramdam ko prinsesa ako kapag dito ako tumira. Nang makarating kami sa harap ng castle ay nag-post ako habang sa First ko naman ay kinukuhanan ako ng picture. Dapat dalawa tayo, di ba? Bubuo nga tayo ng mga happy memories. Pilit kong kinuha ang camera niya kahit nung unay ayaw niya. Pero sa huli, wala siyang nagawa kundi pagbigyan ako. Kuya Agustin, pwede po bang kunin niyo kami ng picture? Agad naman siyang tumango. Iba't ibang post ang ginawa ko habang sa First ko ay panigaya ng mga ginagawa ko. Yumakap ako sa leeg niya habang siya naman ay nakayakap sa bewang ko. Nakatingin ako sa camera habang siya ay nakatago ang mukha sa leeg ko. Dapat kita mukha mo? Angal ko kaya inulit namin yung ganung post. Pero nakatingin naman siya sa akin habang ako malawak ang ngiti sa camera. Perfect shot. Komento ni Kuya Agustin. Bawat parte ng Disneyland ay pinapaliwanag niya kaya manghang-mangha ako. Dahil bukod sa napakaganda ng lugar at napakaraming tao ay nagagandahan ako sa mga extra trivia niya about sa lugar. Ang ganda palang maging tour guide. Halos 1 oras na kami dito ay hindi pa rin namin nalilibot ang lahat dahil sa sobrang daming pwedeng gawin. Pero napakarami na namin picture ni First ko. Grabe, hindi ko makakalimutan ng araw na to. Naisigaw ko dahil sa sobrang tuwa. Nahuli ko nakatingin sa akin sa First ko kaya mas lalo akong ngumiti. Are you happy? Tanong niya. Hindi pa ba halata? Gosh, kulang ang salitang happy para describe ang nararamdaman ko ngayon. Na ako ang kasama mo? Pagtatapos niya sa tanong niya na hindi ko inaasahan. Sandali kong pinakaramdaman ng puso ko at nang mahanap kung ano ang sagot nito ay mabilis akong tumango. Sabi mo nga kanina, hindi naman nararamdaman ng excitement o saya dahil sa lugar na pupuntahan, kundi sa taong kasama. Kaya ngayon palang masasabi kong hindi ko pinagsisisihan ang pagpayo ko sumama sa'yo. Mabilis akong napalapit sa kanya nang makita ko ang pagpatak ng luha sa mata niya. Nag-iwas siya ng tingin at nang bumaling ulit sa akin ay nakangiti na. Thank you. Bulong niya. Hindi ko man alam kung anong bagay na ipinagpapasalamat niya ay masaya pa rin akong tumango at hinila siya sa iba pang part ng lugar para mawala ang kung ano man lungkot na nararamdaman niya. Gusto kong magtanong pero ayoko masira ang sayang nararamdaman ko ngayon. Naglibot pa kami. Pumunta kami kung saan ang Stark Expo, Star Wars, sa Mickey Mouse and the Wondrous Book na ayon kay Kuya Agustin. Sinubukan din namin ang magsuot ng costume ng Disney characters.
Sinuot ko ang gown na para kay Cinderella at sa first ko naman ay ang prinsipe. Kinuhanan rin namin ng maraming pictures and lastly, na-meet namin si Iron Man. Isa sa mga dahilan ng pagiging masaya ko dito sa Hong Kong Disneyland. Ang high-tech lang dahil totoong-totoo siya tulad ng mga napapanood ko sa TV. Ay, nakakapagod. Sabi ko nang sa wakas ay pumasok kami sa isang restaurant para kumain ng snack. Pawis na pawis ako habang excited na hawak ang camera ni first ko at ini-scan ang mga pictures namin. This trip is really amazing. Pagod ka na ba? Tanong niya. Sandali akong umiti sa kanya at umiling bago bumalik ulit sa pagkalikot ng camera. Bawat slide ko ay mukha namin dalawa ang bumubungad. Ang gaganda ng kuha natin dito. Komento ko. Salamat naman at nag-enjoy ka. Buong magdamag kaming gumala at sinulit ang kakaibang ganda ng Hong Kong. Naisipan lang namin mag-check-in sa isang hotel nang sumapit na ang gabi. Hindi na ako nagtaka na isang kwarto lang ang kinuha ni first ko. Gusto niya magkasama lang kami buong 5 araw at para sa akin, mabuti na rin iyon para masagot ang katanungan ng naguguluhan kong pakiramdam. Gusto kong malinawan dahil hindi mabuti ang dulot sa akin ng kaguluhang atid ng kakaiba kong nararamdaman para sa kanya. Okay lang ba sa'yo na sa iisang kama lang tayo matutulog? Tanong niya nang maabutan ako sa veranda ng hotel room namin. Hindi ako makatulog dahil sa sobrang sayang nararamdaman ko sa unang araw ng lakad namin. Nagkibit balikat ako bago humarap sa kanya. Naabutan ko namang nakatingin na naman siya sa mukha ko. Okay lang naman. Wala ka naman sigurong balak na gahasain ako? Pagbibiro ko, tumawa siya. Tawang napakaganda sa pandinig ko. Depende kung magpaparape ka. Ewan ko sa'yo. Paglilihis ko sa kalokohang sinimulan ko na hindi ko naman napanindigan. Nagsitaasan kasi ang mga balahibo ko sa batok habang ini-imagine ang bagay na iyon na gagawin naming dalawa. Hindi ka pa ba matutulog? Tanong niya ulit habang nakaharap sa magandang kalangitan na may napakaraming mga bituin. Bahagya pag nililipad ng hangin ang buhok ko dahil sa taas ng lugar na kinaroroonan namin. Nasa isang 5-star hotel kami na pag-aari nila dito sa Hong Kong. Napakaganda ng hotel at napakataas. Alam ko naman kung gaano kayaman ang angkan ng mga Miller pero hindi ko pa rin makuhang hindi mamangha dahil personal ko nang nakita ang mga pag-aari nila. Mula sa private plane kanina na personalize ang design sa magarang kotse na gamit namin sa paglilibot na iba pa sa iniwanan namin sa tapat ng airport at itong hotel na ito. They're freaking rich. Total package. Maya-maya na siguro. Hindi mawala-wala ang malapad kong ngiti dahil masayang-masaya talaga ako. Yung pakiramdam na parang matagal ko nang gusto pero ngayon ko lang na-achieve. Kailangan mo na magpahinga. Baka makasama sa'yo. Bagyang kumunot ang noo ko nang may maalala. Speaking of nakakasama, napansin kong wala akong gamot na iniinom mula nang umalis si Seven. Di ba ibinili niya sa'yo ang pagpapainom sa akin ng gamot? Natigilan siya bago nag-iwas ng tingin. I don't think kailangan mo ang gamot na iyon. Isa pa, nakalimutan ko rin kasi. Pagdadahilan niya na hindi ako kumbinsido kung dapat ko bang paniwalaan. Baka magalit siya sa akin kapag nalaman niyang hindi ko sinusunod ang mga bilin niya. Naalarma ako habang nakikiusap ang mga mata sa harap niya. Gaano mo nakatagal itinetik ang mga gamot mo? Salip ay tanong niya na hindi pinansin ang pag-aalala ko. Sandali naman ako napaisip. Hindi ko alam. Basta nagising na lang ako isang araw na iniinom ko na yun. Nakita ko ang pagtatagis ng kanyang mga bagang na para bang may mali ako nasabi. Hindi ba nasabi sa'yo ni Seven kung para saan ang mga gamot na iyon? Para sa hika ko. Simple kong sagot pero mas lalo lang naging mabangis ang ekspresyon ng mukha niya. Bakit? Binalot kami ng sandaling katahimikan bago siya tumalikod sa akin. Wala naman. Masyado na malalim ang gabi. Kailangan mo na magpahinga dahil maaga pang biyahe natin bukas, papuntang China. Pupunta tayo sa Great Wall of China? Nakaramdam na naman ako ng excitement. Isa kasi ang Great Wall of China sa 5 picture na ipinakita niya sa akin bago kami umalis ng Pinas. Nakita ko ang pagtango niya at akman tatalon ako dahil sa sobrang saya. Ngunit bigla ako nakaramdam ng pagkirot ng ulo ko kaya nasapo ko iyon. What the? Marin ako napapikit dahil sa pagsidihin ng kirot. Shit, please not now. Wrong timing. Asik ko sa sarili.
Ito na naman ang palaging pagpitik ng sentido ko at pagdagsa ng mga taong nag-uusap-usap sa utak ko na hindi ko magawang kilalanin dahil sa napakalabong imahe ang nakikita ko. Ilang ulit ko na itong ininda. Halos hindi ko na mabilang pero mas lalong lumalala ngayon dahil napapadalas na talaga. Noon hanggang panaginip ko lang at kapag masyado ako malungkot. Pero masaya naman ako ngayon pero iniinda ko pa rin. Mabilis ako nahiga sa kama at hindi ko na inabala ang sarili kong alalahanin kung saan nagpunta sa first ko. Napasiksik ako sa headboard ng kama dahil mas lalong lumala ang kirot. Halos namamanid ang ulo ko sa pinaghahalong sakit at paglalaro ng iba't ibang boses sa isip ko. At dalawang salita lang ang naging malinaw sa akin. Iyon ay ang first ko. Salitang gusto niyang itawag ko sa kanya na hindi ko alam kung saan niya nakuha. Napaiyak na ako sa sobrang sakit at napapasigaw na rin. Ito na ang pinakamalalang atake na naranasan ko dahil noon kapag napapahawak pa lang ako sa ulo ko, ay agad akong pinapainom na 7 ng gamot o di kaya na may ni na mommy. Shit, baby! Narinig ko ang nagpapanik na boses ni first ko. Pero wala na akong lakas na lingunin siya dahil mas nakatuon ang atensyon ko sa sakit ng ulo ko. Yung gamot ko! Hirap na ako at hilam na rin ng luha ang mukha ko. Baka makasama sa'yo. Please, ayoko ng sakit na to. Kunin mo ng gamot ko. Garalgal na ang boses ko dahil sa pinaghalong pagpipigil ng sakit at paghikbi. Naramdaman ko mahigpit niyang pagyakap sa akin. Gusto ko mang gumanti pero hindi ko magawa. Nanginginig na ako sa sobrang kirot at ang gusto ko lang ngayon ay mawala ito. Hindi ko nadala. Puno ng pagsisisi ang kanyang boses. Masuyo niyang hinalik-halikan ang buhok ko para pakalmahin ako. Oh God, please ako na lang. Sa akin mo nalang ibigay ang sakit. Bulong niya. Pinilit ko ang sarili na yumakap sa kanya. Hinahabol ako ng mga boses nila. Pati na yung boses niya. Paulit-ulit kong tugon. May lalaking hindi maalis sa utak ko pero hindi ko makilala ang mukha niya. Kasabay ang pagkabog ng puso ko tulad kung paano ito mabaliw kapag kasama ko sa first ko. Magaan sa loob ang mga iyon pero hindi ang kirot na kaakibat nito sa ulo ko. Dadalhin kita sa ospital. Naramdaman ko ang pag-angat ko sa kama. Kinarga niya ako. Papalabas ng kwarto namin. Agustin! Hurry! Agustin! Tumawag ka ng ambulance! Sagaw niya. Please! Tanggalin niyo ang sakit! Umahagulhol na pakiusap ko. First person over voice. Hindi ko alam kung ano mararamdaman ko sa nakikita kong kalagayan ni Laika. Ilang ulit ko ipinagdasal na sana ako na lang nasa kalagayan niya ngayon para hindi niya maramdaman ang ganitong paghihirap. Parang pinupunit ang puso ko sa nakita kong pamimilipit niya at pag-iyak. Nanginginig ako, buo kong katawan dahil sa pagpapanik. Gusto ko na rin manghina pero hindi maaari dahil kailangan niya ako ngayon. Doctor, please! Sagaw ko na makarating kami ng hospital. Sa ambulance pa lang ay hindi na siya magkandamayaw, pati na rin ako. May nag-assist na medic pero walang nakakapagpakalma sa kanya na mas lalo kong ikinabahala. Mabilis kaming nalapitan ng nurse at doktor na ipinagpasalamat ko. Bago pumasok sa emergency room, ang doktor ay hinawakan ko ang braso niya. Please, Doc. Gawin niyo ang lahat para mawala ang sakit na nararamdaman ng baby ko. Nagmamakaawang sabi ko na ikinangiti niya. Papakalmahin muna natin siya para maging madali ang pag-undergo ng mga test. Don't worry, everything will be fine. Anya, bago ako iwan sa waiting area. Nagulat pa ako nang marinig ang pananagalog niya. Sa sobrang pagkataranta ko ay nakalimutan kong nasa Hong Kong pala kami. Mabuti na lang at Filipino ang doktor nila dito. Nangihina ako na paupo habang nakatulala sa pinto ng ER. Stupid! Napahamak na naman si Laika na dahil sa'yo. Kastigo ko sa sarili. Kinapa ko ang bulsa ko at agad ko namang nakapa ang lalagyan ng gamot ni Laika, pati na ang inhaler niya. Daladala ko na ito simula na umalis kami ng Maynila pero pinatatag ko ang sarili na huwag ipainom sa kanya kahit namimilipit na siya sa sakit. Pero ngayon pinagsisisihan ko na ang bagay na iyon. Napakamakasarili mo first. Hindi ko na napigilan ang pagpatak ng mga luha ko habang napapahilamos sa mukha dahil sa frustration. Bakit ganun? Kapag ako nasa tabi niya, ipalagi na lang siya napapasama. Nagpunta kami rito para magsaya at pinangako kong saya lang ang mararamdaman niya pero heto kami ngayon.
Sa ospital, imbes na mapayapa sanang matutulog. Para akong sinilaban sa puwet at mabilis na napatayo na ilang sandali pa, ay muling lumabas ang doktor. How is she, Doc? Tanong ko agad habang hindi pa rin napapawi ang kaba sa dibdib ko. Nakatulog na siya. Panimula niya, kaya nakahinga agad ako ng maluwag. Thanks God. Can I ask you about her? Ano po yun? Marami na ako na-encounter na ganitong pasyente tulad niya. Gusto ko lang kumpirmahin kung tama ba ang observation ko. May background ba siya ng pagkakaroon ng post-traumatic stress disorder? Or PTSD? Ayon kasi sa reaction niya, tila bumabalik sa kanya ang mga alaalang naging cause ng trauma or any traumatic experience ng pasyente. Paliwanag niya. At kahit hindi ako mag-isip ay alam kong tama siya. Nagkaroon siya ng mental breakdown 12 years ago and nag-undergo siya ng treatment in almost 10 years. At nung 1 taon lang siya bumalik sa dati. Hindi ko na naman mapigilan ang pagsisisi at luhang kusan lumabas sa mga mata ko habang inaalala ang nangyari sa kanya pagkatapos kong umalis ng bansa. I'm not good to her. Palagi ko na lang siyang nasasaktan. Tumangutango naman ang doktor kaya mabilis ako napaiwas ng tingin para punasan ang luha ko. I understand. May gamot ba siyang iniinom na ibinigay ng doktor niya? Tumango ako at inilabas ang isang bote ng gamot na nasa bulsa ko. Inabot ko yun sa akin niya. Pranolol? Pagbasa niya sa nakasulat sa bote. For the people, often develop post-traumatic stress disorder or PTSD. Suffers of flashbacks and physical symptoms that makes them feel as if they are reliving the trauma years after it occurred. Simulang paliwanag niya pagkakita sa gamot. Bumaling siya sa akin habang tuloy pa rin sa pagsisalita. It happens because the brain goes haywire during and right after a strongly emotional event, pouring out stress hormones that help store these memories in a different way than normal ones are preserved. Para nagkaroon na rin ng mental disorder para sa mga tao pero ang totoo ay hindi tulad na nangyayari sa pasyente. Inangat niya ang bote. Ang pills na ito na tinetake ng isang taong nakakaranas ng PTSD para makalimot especially yung alaala na ayaw na niyang balikan. Hindi ako nakapagsalita dahil sa uli niyang mga sinabi. Malungkot ako napangiti. Gaano na niya katagal iniinom ito? Doon ako napilitang sumagot. Almost a year? Patanong ko sabi dahil hindi rin ako sure. Tumango ang doktor. Para na din siyang nag-amnesia dahil kung gaano kahaba ang panahon ng pagtatake nito ay mas lalong malakas ang epekto. But her case now, mukhang natigil ang pag-inom niya kaya normal na bumabalik ng muli ang alaala niya. Aniya, ganun ba talaga kasakit ang nagawa ko para gustuhin niya akong kalimutan? Mariin kong kinagat ang pang-ibaba kong labi para pigilan ng emosyon. Napabuntong hininga ako nang may maalala. Mabuti na rin siguro iyon. Hindi ko pinainom sa kanya ang gamot dahil nang iabot sa akin ni Seven ang gamot ni Princess Laika bago umalis, ay pinagtanong ko sa kaibigan kong doktor kung anong klaseng gamot iyon at para saan. Nag-research din ako sa Google at tulad ng sinabi ng doktor, kani-kanina lang, ay pareho din sa sinabi ng kaibigan ko at sa Google. At nalaman kong ito ang dahilan kung bakit hindi niya ako maalala. I know, makasariling desisyon, yung kagustuhan ko dahil gusto kong makilala niya ako tulad ng dati. Gusto ko na bumalik ang batang babae na walang tigil sa paghahabol sa akin noon, 12 years ago. Maipakita lang ang pagmamahal niya sa isang tulad ko. Gusto kong bumalik ang pagmamahal niya sa akin pero hindi pala ganun kadali. Napatango na lamang ako nang magpaalam ang doktor matapos kong magpasalamat. Nakatulala pa rin ako dahil sobrang bigat ng pakiramdam ko. I miss my brother, baby. Bulong ko. Namimiss ko ng pagtawag niya sa akin ng first ko. Tapos ay hahagikik at itatap ang pang-ibabang labi na parang batang tuwang-tuwa. Ang pagsigaw niya sa pangalan ko at tatakbo papalapit sa akin kahit bawal. Para lang kulitin ako. I miss everything about her. Laika's person over voice. What if umuwi na lang tayo ng Pinas? Tanong ni First ko habang ako naghahanda na sa pag-alis namin papuntang China. Isang gabi lang naman ako nagtagal sa ospital dahil agad na bumalik sa normal ang pakiramdam ko at sabi ng doktor ay minor lang iyon kaya hindi na ako nagtanong pa ng marami. At ngayon, masiglang-masigla na ako na parang walang nangyari. Sasayangin natin pagkakataong ito dahil lang sa nangyari sa akin? No way!
Sulitin na natin, total nandito na tayo. Sabi ko. But, ikaw kayo nagyaya sa akin dito. Tinaasan ko siya ng kilay at halos bumunghalit ako ng tawa dahil sa itsura niyang parang batang pinagalitan. Never in my entire life na pumasok sa isip ko na malalagay ako sa ganitong sitwasyon na simpleng gesture o reaction lang na isang tao ay napupuno ng kasiyahan ng puso ko. Pinakatitigan ko ang gwapo niyang mukha at namewang sa harapan niya. Suot ang simpleng purple dress ko na above the knee na piranesa ng black stiletto. Sabihin mo nga sa akin, naging ex ba kita? Parang siraulong tanong ko. Nalaka ang mga mata niya pero seryoso pa rin ang mukha. Yan talagang tanong mo? Bakit may mali ba sa tanong ko? Oo. Walang pagdadalawang isip niyang sagot. Never mind. Umupo ako sa kama habang hinihintay siyang matapos sa pagsusuot ng sapatos. Sigurado ka bang okay ka na? 1, 2, 3? Ay, hindi ko na mabilang kung ilang ulit mo nang tinanong yan. At oo pa rin ang sagot ko. Natatawang sabi ko habang isinasabit sa leeg ko ang lace ng camera niya. Excited na ako makapunta sa Great Wall. Nagtatalon ako sa kama pero agad ko ring narinig ang pagsaway niya. Stop it! Baka mapagod ka! Anya sabay lapit sa akin at inilahad ang dalawang kamay na parang nagpapalapit ng batang paslit. Yung tipong parang hahawakan sa kilikili para ibaba. Ang pinagkaiba nga lang ay hindi niya ako sa kilikili hinawakan kundi sa bewang. Ramdam na ramdam ko ang pagdaloy ng kakaibang kuryente sa katawan ko dahil sa paglapit ng mga katawan namin. Ay, eto na naman ako. Nagiging manyakis na naman ang imagination. Ibinaba niya ako sa kama. Parang sanggol talaga ang turing mo sa akin, no? You're my baby. Nakangisi niyang sagot at niyakap ako mula sa likod. Naramdaman ko ang pagdampi ng labi niya sa mga bato ko. Dahilan para manlaki ang mga mata ko. Oh my. Di ba sabi nila kapag ang lalaki daw ay humalik sa batok ng babae, meaning ay, gusto ng yung alams na. Naalarma ako at ang planong lumayo sa kanya ay hindi ko nagawa dahil sa mga ibinulong niya. I'm sorry. Don't worry. Kapag natapos sa 5 araw ay hindi na ulit kita guguluhin. Wala akong idea kung bakit niya biglang sinabi iyon sa akin pero tulad na naging pag-uusap namin noong nasa Pinas kami, ay ramdam na ramdam ko ang pagbadya ng kalungkutan sa puso ko. Pilit akong ngumiti at umarap sa kanya. Nagkatinginan kami bago ko ikulong ang mukha niya sa mga palad ko. Pwede bang i-enjoy na lang natin ang natitira pang mga araw na magkasama tayo? Tapos, sa ika-5 araw, saka na natin pag-usapan ng bagay na iyan. Tumango siya tinawakan na mahigpit ang mga palad ko. Mas lalo ako napangiti dahil wala akong pag-aalilangan na nakapasa puso ko. I know, pagiging makasarili itong ginagawa namin ngayon. May fiancé ako at siya, may asawa at anak pero gusto ko maging masaya at gusto ko siyang pasayahin kahit na simpleng bagay lang. Magkahawak kamay kami lumabas sa hotel at nag-check out. Kahit pag-aari nila ang hotel ay nagbayad pa rin siya kaya mas lalo ko napatunayan na mabuti siyang tao. Nakarating kami sa China gamit pa rin ang private plane niya. Hindi pa rin ako makapaniwala sa loob ng plane na iyon dahil sobrang ganda talaga. Ilang oras lang ang naging biyahe namin at tulad noong nasa Hong Kong kami, ay napupuno na naman ng excitement ang kalooban ko. Lalo at hindi mapaghiwalay ang mga kamay namin. Nanatiling magka-holding hands. Bago kami dumiretso sa Great Wall, ay nagpumulit muna siyang kumain kami na hindi ko na rin naman tinutulan dahil gutom na rin ako. Maganda po ba sa personal ang Great Wall of China? Tanong ko kay Kuya Agustin habang kumakain kami. Napakaganda. One of the most famous tourist spot in the world. Pagmamalaki niya. Pwedeng-pwede sa mga lovers na tulad niyo. Pahabol niya na mababakasan ng pang-aasar. Napatingin naman ako kay first ko na busy sa pagkain at parang hindi naman niya narinig. Lumapad ang pagkakangiti ko dahil sa nararamdamang kilig. Ewan ko ba, masyado na nga sigurong mababaw ang kaligayahan ko pagdating sa taong ito. Sa wakas ay nakarating na kami sa destination namin at kulang ang word na napakaganda para describe ang lugar. Mabilis akong tumakbo sa stairs na napakahaba at hindi ko talaga kinalimutan ang pagkuha ng pictures. Napakaraming tao at karamihan sa mga iyon ay couples at families, kaya mas lalo akong natuwa. Huwag kang tumakbo! Dinig kong habol ni first ko. Napahagikik ako, saka humarap sa kanya bago siya muling kinuhanan ng picture. Ang cute-cute niya, dahil sa ganda ng view, ay nakasimangot ang muka. Ang KJ mo, let's enjoy the view.
Tumakbo ulit ako papalapit sa kanya at dinamba siya ng yakap sa leeg. Please, huwag ka na sumimangot. Enjoyin na natin ang view. Bawal sa'yo ang tumakbo. Hindi pa rin siya makaget over sa pagsaway sa akin tungkol doon. Okay, hindi na. Nagandahan kasi ako sa view kaya napatakbo ko. Please, tara na. Hinila ko siya para lakarin ang napakahabang wall. Hinawakan ko rin ang kamay niya para holding hands kami. Lihim pa ako napangiti habang kagat-kagat ang mga labi dahil bahagyan niyang pinipis silang palad ko. Nagmumukha na talaga kaming couple. Kuya Agustin, gaano kahaba ang wall na ito? Tanong ko sa tourist guide namin. Natawa ng tawa habang nakatingin sa amin ang first ko. The official length is 21,198.18 kilometers. Aniya? Oh, ang haba. Bala ko pa namang lakarin hanggang dulo. Good luck sa'yo. Sabay tawa niya. Pinahawa ko sa kanya ang camera para kuhanan kami ni first ko. Smile ka kaya first ko. Pangulit ko dahil parang wala siya sa mood. Tinusok-tusok ko ang pisngi niya pero ayaw pa rin talaga. Sige na, smile na. Kapag nag-smile ka, bibigyan kita ng kiss. Huli na para bawiin ko ang huli kong sinabi dahil tumitig na siya sa akin. Napakurap-kurap ako, saka mabilis na tinakpan ang bibig ko. Oh, bakit mo tinakpan? May pilyong ngiti siya kaya namula ako. Umiling lang ako bilang sagot habang takip pa rin ang bibig. Tumawa siya kaya natulala naman ako. Mas lalong kumabog ang puso ko sa nakikitang saya sa gwapo niyang muka. Dahil sa pagkatulala ay hindi ko na malayang natanggal ko na ang takip sa bibig ko at ganoon na lang ang panlalaki ng mata ko nang sa isang iglap ay magkadikit na ang mga labi namin. Para lang akong tuod pero ramdam na ramdam ko pa ang pangisi niya habang nakahalik sa akin. Natauhan lang ako na makarinig ng click ng camera at nakita ko si Kuya Agustin na malapad ang ngiti habang walang tigil sa pagkuha ng litrato sa amin.